Vina na yan. Si Vina na. Nakakalungkot. Ah? Ano to? Ano nangyari? Ano nangyari sa atin? Kasi, hello, ay, dahil pala natin viewer, sorry. Hello mga viewer. Hindi ko ma-absorb. Ano nangyari? Di ba sabi natin, pwede naman sanang manalo, yung mga karapat dapat manalo. Pero dapat, obvious naman na nag-perform yung mananalo, pero grabe. Pwede pala mangyari yun, di ba? Kasi nung una pa lang, di ba, na pagtanto natin, na kaya naman pumasok ng Mexico sa top 30. Kaya naman niya, papasok yan. Pero yung pumasok pa siya sa top 12, nahila pa ng performance, nagtataka na tayo, di ba? Taka na tayo, papasok si Mexico sa top 12. Sige, pwede. Pumasok pa sa top 5, di ba kinabahan na tayo, no? Sabi, sige, pwede na. Eh, biglang, ito nanalo, no? Grabe, pwede pala yun sinasabi na. Ito na yung sinasabi natin ng mga live natin. May niluluto talaga tong may niluluto sila eh. Dito pa lang nung umiksena na si Mexico, parang nagpapakilala na, parang gumagawa ng drama, parang ganyan. Tapos ito na nga tayo ngayon, no? Parang ito na yung nangyari. Kung si Vina nga yung kinurunahan ngayon, tanggap ko na eh. Okay na kung si Vina eh. Kaso si Mexico eh. Kaya yun. So, ayan, sa lahat po ng mga viewers natin, magandang tanghali, pero hindi ko alam kung maganda yung tanghali. Pero okay lang naman na. Nakakainis, kasi sayang, ayun eh. Pero, kung si Cote d'Ivoire nanalo, okay na eh. Okay lang kung si Cote d'Ivoire, kasi during the top 5, di ba si Cote d'Ivoire talaga yung yung talagang umaariba, nakakatakot siya. Evening gown pa lang, nakakatakot na si Cote d'Ivoire. Pero hindi nila pinanalo, no? Fourth runner-up pa nila, no? Tapos sumunod si Atisa, third runner-up. Maintindihan na natin na magta-third runner-up si Atisa basta yung mga umakyat talaga, palong-palo. Pero hindi talaga palong-palo yung umakyat eh. Hindi ako makapag-review. Hindi ako makapag-review ng ayos. Wait lang. O, sige, umpisahan na muna natin ang ating review kasi nakakalungkot kasi yung nangyari. Nakakagulat. So ito nga, yan nga po, natapos na po ang Miss Universe 2025. Masaya tayo kasi umakit naman si Atisa from top 30, top 12 hanggang top 5. Actually, nung top 12, top 5, yung pangalan niya pag natatawag nasa umpisa pa, no? So masaya. Nasa atin ang momentum. Pero yung nag-top 5 na, doon na nga tayo kinabahan kasi nga si Mexico, pinasok talaga si Mexico kasi alam niyo naman yung evening gown, di ba? Sa evening gown, dapat si Puerto Rico yun or si Guadeloupe or even si Colombia. Pwede sila pero talagang niligwak silang tatlo tapos pinasok si Mexico sa kabila ng kanyang performance sa evening gown. Nakita nyo naman na walang-wala na yung performance ni Mexico, di ba, sa evening gown? Yung evening gown nga, nagugulat pa tayo. Sabi ko, ba't ganyan ang gown? Parang Miss China or Chinese ang gown. Pero wala rin. Kahit pag-rampa niya, wala talaga. As in, wala. Pero talagang siya yung pinasok, di ba? Pero prior nun sa swimsuit, wala na rin talaga yung performance niya. Pero alam natin papasok sa top 30. Pero yung top 30 na nag-swimsuit na, wala talaga yung performance niya. Pero talagang pinasok ng pinasok. Pinilit ng pinilit. So yun nga, nasa top 5 na silang dalawa ni Thailand. Actually, si Thailand, medyo shaky din ang performance sa evening gown, pero inelbow niya si Puerto Rico, si Colombia, tsaka si Guadeloupe sa top 5, no? So, nakapasok silang dalawa sa top 5, Thailand at Mexico. So, ito na nga, Q&A na, top 5 Q&A. Pag top 5 Q&A, sila yung dalawang lowest
yung score pagdating sa Q&A, wala yung sagot nila ng Thailand at Mexico. So, magpipilian ng top 3 kasi akala natin magpipilian ng top 3. Very obvious na sa top 3 pag nagpilian si Venezuela yon, si Philippines at si Cote d'Ivoire. 'Di ba? So magpipilian nga daw ng top 3, di alam mo na yung papasok. Biglang walang pilian na naganap. Walang pilian na naganap. Ang nangyari, top 5 question and answer pa din. So lahat sila sumagot. So sa mga sagot nila, medyo nakabawi si Thailand kahit papano kasi yung unang walang-wala talaga siya eh. Si Mexico naman, wali pa din. Dun sa pangalawang set ng Q&A sa top 5, wali pa din. Tapos, dun pa lang, kinabahan na tayo na bakit nawala yung top 3. So, alam niyo ba kung bakit nawala yung top 3? Tapos, inulit-ulit yung question and answer sa top 5 para kahit papano kung lulutuin man or kahit papano kung ipipilit man na ipasok si Mexico or even si Thailand, kahit papano, nakausad naman sila pagdating sa Q&A. Kasi kung magta-top 3, sila talaga yung katanggal-tanggal. Kaya yung nangyari, top 5, tapos bigla nag-Q&A ulit, diba? Kinabahan na nga ako ng site, ba't nawala yung top 3? Bakit nag-Q&A ulit? Kasi nga sila yung matatanggal talaga. Tapos, ito na. Tawagan na ng mga nanalo. Nakakagulat, no? Ba't si Cote d'Ivoire, siya agad yung fourth runner-up? Parang, nangyari? Ba't ganun? Tapos bilang Philippines na nga, edi gulat ulit tayo. Tapos si Venezuela, natira talaga yung dalawang lowest sa ranking sa top 5 pagdating ng Q&A. Sa Thailand, tsaka si Mexico. And then, sige, okay na, nandyan eh. Sila na magkahawak ng kamay eh. Sila na yun dyan. Tapos, biglang, first runner-up si Bina, tapos si Mexico yung tinawag. Na winner, grabe, nangyayari pala talaga yun, no? Anong nangyari? Kitang-kita yung very obvious. Hindi mo maipagtatanggol si Jinky. Hindi mo siya maipagtatanggol. Anong nangyari? hindi mo kung si Bina, matatanggap ko ba kung si Bina eh? Kung si Bina yung nakoronahan, sige na, si Bina, bigay nyo na kay Bina. Pero si Jinky, no, hindi nyo matatanggap. So, anong sasabihin ko ngayon? So, kayo nga nga dyan, sabihin nyo nga dyan sa comment section, anong kipinanalo ni Jinky? Although, ewan ko, hindi naman siguro kasalanan ni Jinky, siguro ang kasalanan ng organization, o kung sino man yung may gusto na itungtong siya, o iluklok siya dun sa trono, baka baka talagang may ganun nga. Ano kayang pakay nila, no? Bakit niluklok nila si Jinky sa trono? At bakit si Jinky nga talaga? Concrete yung sagot. Concrete. So, ano nga pinagbasihan nila? Overall, hindi din eh. O sige, sabihin na natin, overall. Overall performance, simula ng journey nila. Simula nung day 1. Although alam natin si Jinky, sikat siyang candidate. Yung nakoronahan siya as Miss Mexico, sikat siya. Dumating siya sa Thailand, sikat siya, ganyan. Kasi nga, Mexico siya. Tapos, syempre, yung kabuuan nga ni Jinky. Pero nung, umuusad na tayo, during the activities, nawawala na siya. Hindi siya ganun kagaling maglakad. Hindi siya ganun kagaling sa swimsuit or evening gown. Pero nagpe-perform kahit papano. Pero hindi yung pang top na performance. Sabihin ba natin, advocacy ba? Closed door interview ba? Di ba wala? Hindi mo talaga siya maipagtatanggol. Wala kang masasabi. Kahit ngayon tanungin nyo ako, kuya ba't nanalo si Miss Mexico? Wala kang masasabi. Kasi wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Si Andrea Mesa, intindihan natin ng 2020. Okay. Naalala niyo si Andrea Mesa, yung time ni Rabia, ba't nanalo? Nag-away-away tayo. Bakit si Andrea Mesa? Pero nung tumagal-tagal na tayo, naintindihan natin kung bakit siya. And then ngayon, anong nangyari? Wala ka talagang Dilaloka tayo lahat sa resulta. Baligtad daw ang placement kasi nag-fourth runner-up si Cote d'Ivoire. Supposedly, siya yung una. Pero bumaligtad sila kasi parang nga siya eh. Kung tutusin, kung Q&A lang talaga, tsaka yung overall, yung kabuuan nilang lahat, Cote d'Ivoire tsaka Philippines na yun eh. Kasi si Cote d'Ivoire,
diba, performer, evening gown, swimsuit. Si Philippines, ganun. Si Venezuela, nawawali na eh. Nag-fade na, nawala na nga talaga, parang ano na, tinatamad na. Si Vina, ganun din, wali na. Si Mexico, lalo na, diba? So, parang ano na lang talaga siya eh. It's between Cote d'Ivoire and Philippines na lang talaga siya eh. Basa din sa top 5 eh. Pero kung tutusin talaga si Mexico sa Thailand, wala na dapat yan sa top 5 eh. Kasi dapat nga si Puerto Rico yun nandyan eh, or si Colombia or si Guadeloupe, lalo na si Guadeloupe, di ba? Pero hindi na nila talaga pinapasok, no? So ito na naman tayo, cooking. Di ba sinasabi natin, huwag tayo magsabi ng cooking kasi deserve naman ng winner. Nagtrabaho naman yung winner. Nagtrabaho siya, nagtraining siya papunta dyan. Pero this time, hindi mo masisisi tayo mga Pinoy pageant fans na magsasabi ng cooking kasi wala. Harapan tayo ni Loco. Oh. Ayun na yun, no. Nakita natin, votings pa nga lang eh. Anong sasagot natin ngayon? Pagtanong tayo, bakit si Mexico? Sige, bigyan nyo ako ng magandang sagot ngayon. For correction, Trinabaho. So, anong gusto nilang mangyari talaga? No? Sige, mamaya, after nitong live, magmamasid-masid tayo sa mga pageant pages, titignan natin ang mga hinaing, ang mga simpatya ng mga tao sa social media, kung ano nga ba. Kasi harap-harapan, no, kita mo. Grabe. Anong nangyari? Pero, di ba si Mexico yung nanalo? Tapos si Thailand din nila pinanalo, no? First runner-up nila kahit pa paano. Mataas ang placement. At walang mga continental winners. Pero baka ngayon sa backstage, mga backstage ganap, mga hindi live na ganap, baka may mga mangyaring continental kineso, no? So, ayun ang aabangan natin. Parang tinamad ako bigla. Tinamad ako mag-content. Kasi wala kang sasabihin eh. Tinamad ka bigla, no? Tinamad ka sa mga susunod na mangyayari. Sa susunod na MUPH. Kinabahan ka sa mga susunod na mga magiging MUPH representative. Kasi wala kang wala eh. Wala talaga eh. Give chance. Ngayon ba natin masasabing give chance? Ito sana kung give chance sa Thailand na lang binigay. Hindi na sa Mexico. Kasi yung Mexico kakapanalo lang din naman ng 2020. Yung Thailand last nanalo ng 1988. Thailand versus Mexico, si Thailand naman na kahit papano. Di sana binigay na lang sa Thailand. Tsaka, di ba may may rivalry ang ngayon. Ang itong Thai, kasi nga gawa ni Nawa, tsaka nung Raul Rocha nga daw na nasa Mexico. Kung totoo yun. May rivalry nga lang. Tapos, di ba, sila rin na natira doon, di ba? Dalawa. Thai versus Mexico. Parang boxing lang. Sila rin na natira doon. Tapos yun nga, in the end, nanalo ayun nga, Mexico. Parang boxing, no? So, after 5 years, nanalo ulit, nakuha ulit ng bansang Mexico ang Miss Universe crown. Pero hindi, minsan may mga magagaling na Mexican eh. May mga magagaling na mga Mexican delegates. May mga favorite ako Mexican delegates. Pero ba't hindi na lang sila yung kumurona? Bakit si Jinky? Yung may mga, alam niyo, may mga batak na mga Mexican minsan, ang gagaling, ang husay. Bakit hindi na lang sila, no? Bakit si Jinky? So, anong merong kay Jinky? Anyways, wala naman na tayong magagawa. Nabaligtad daw yung resulta. Ito, syempre may mambabash sa atin. Ayan, sa comment section, mababasa nyo na naman. Ayun na naman kayo. Inuuto na naman kayo. Sinasabi nyo na naman, cooking. Pag natalo, cooking. May karapatan naman siguro tayo magreklamo ngayon kasi nakita nyo naman, di ba? Harap-harapan naman tayo niloloko, di ba? So, well, wala. Ganun na talaga siguro. Bawi na lang ulit next year. Okay. Cooking show. Pero masaya naman tayo nung umpisa. Balikan natin yung pageant. Yeah, maganda yung stage, maganda yung program, mabilis yung transition. And pumapabor talaga sa atin lahat kasi nga from top 30 hanggang top 5, pumasok naman ang ating pambato. At pinakita naman talaga ng pambato natin yung talagang, alam mo yung galawang na hindi nakakahiya. Kasi hanggang sa dulo, question and answer, 2 set ng questions yun.
Nakakakaba, dalawang set ng questions pero talaga nairaos niya. Especially yung last portion ng Q&A na iraos talaga ni Atisa. No? Ang ganda ng sagot niya. No? Na kahit kinakabahan ka na talaga, kahit papaiyak na yung boss niya, pero talagang naitawid niya. No? Pero talaga dapat sila na yung top 3 nun eh. Si Atisa, si Philippines, si Cote d'Ivoire, tsaka si Venezuela eh. Sila na dapat yung top 3 nun. Tapos from there, obvious it's Philippines and Cote d'Ivoire eh. Sila na yung top 2 nun eh. Magmamatter na lang kung sino yung pipiliin nun. Pero talagang inilaglag nila. Ano? Inilaglag nila. Ano? Grabe. So ayan, good luck sa Miss Universe. Tingnan natin kung tataas ang market nila. Kasi nga, di ba, ang Miss Universe para naluludod na business na nag-aaway-away na sila sa organization, kung ano-anong mga issues, ganyan. Tapos para umakyat sila, kailangan magkorona sila ng marketable or bankable na winner. Sino ba yung mga marketable, bankable na winner na natira? Ayan, si Atisa, si Vina, or even si Venezuela. Pero yun nga, kinoronahan nila si Mexico. Tingnan natin kung gaano ka bankable or gaano ka marketable or gaano mamahalin ng mga pageant fans ngayon si Mexico or si Jinky. Given na ito nga yung sitwasyon natin na ganyan yung nangyari na evident naman, hindi naman siguro tayo yung syunga, diba? Hindi naman tayo syunga eh. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, alam natin ang nangyari. Tingnan natin kung paano mamahalin ulit yung pageant. Pero feeling ko sa ginawa nilang yun, mukhang babagsak talaga sila. Nakaka-disappoint, no? Pero wala, kailangan natin mag-move on after nito. Pero sa ginawang ganyan ng MU, mukhang babagsak talaga sila after. Mukhang ano, ewan ko sa Latin side kasi malaki rin naman ang hugot ng Latin community pagdating sa pageant, diba? Ewan ko kung masaya sila doon sa kabilang panig ng mundo. Pero dito kasi sa atin, ganito yung nararamdaman natin. Ewan ko sa kanila kung mataas pa ba yung market nito. Pero dito kasi sa atin sa Philippines, kahit naman anong mangyari, kahit ganito yung nangyari ngayon, next year, magpapadala pa rin tayo ng representative dyan kasi may franchise. And baka weather lang yan, baka ganun talaga. Hindi natin control. For Atisa naman, di ba last hura na nga ito ni Atisa pagdating sa pageant. Kumbaga graduation na nito ni Atisa, no? Pero talagang sa dulo, hindi pa rin siya binitawan talaga ng ng mga sinasabi nating mga cooking na to. Kasi sa Miss International, alam niyo naman ang nangyari na dapat, di ba? Siya daw, pero birthday daw ng Venezuela, kaya si Venezuela nabigyan. Sa Cosmo, alam niyo naman ang nangyari. Tapos dito kay Atisa, no, ganoon pa rin yung nangyari. Pero kahit pa paano naman, masaya na rin naman tayo kasi nga nag-top 5 naman. Hindi naman na masama. Third runner-up finish is a third runner-up finish. Yung iba nga hindi pumasok eh. Sina Puerto Rico nga, sina Colombia, sina Guatemala eh. Hindi na pinaakyat eh. Kaya nga, yun siguro, yun na lang din yung silver lining doon na at least kahit papano, binigay sa atin yung top 5 and third runner-up spot. And ito na nga, graduate na nga si Atisa sa pageantry. Though ganito nga yung nangyari, pero kailangan pa rin natin maging grateful. Kasi nga next year, magsisend pa rin naman tayo ng representative dito. And kung sino man siya, good luck and welcome sa Puerto Rico. Baligtad daw yung results. Yes, kanina pa nga natin sinasabi, no? Regalo daw ni Papa Nawat kay Mexico ba? Ganyan. So, nung nag-umpisa yung day 2 feud nila, yung Mexico versus Papa Nawat, yung nag-away sila during the sashing ceremony, nabuo na nga yung mga gantong chismisa, no, na baka may niluluto na sila, baka pinapaingay yung pangalan niya, baka ganito na yung gagawin nila, kaya ganito. So, mukhang totoo nga siya. Pero, feeling ko, labas si Nawat doon kung totoo yun. Doon yun sa kabilang panig. Doon yun sa kabilang kampo. Kasi dalawang kampo sila dyan eh. Yung kampo nila Nawat, tsaka yung kampo nila kabila, yung mga nasa Latin side. And then yun yung in favor na winner. Di yun talaga. Dahil sa issue nila Nawat. Anong content ko ngayon? Tinatamad ako mag-content. Wala akong maisip na script dun sa congratulatory content. Kasi di ba usually dapat meron yan eh.
Wala kang masasabi. Mamaya magbabasa ako, baka may mga masagap ako or baka may mga masagap ako sa mga group chats na kaya siya nanalo kasi ganito. Baka mahimasmasan tayo. Tingin tayo mamaya, palipas tayo ng oras, baka mahimasmasan tayo na baka, alam yun, makarinig tayo ng mga balita na, kaya pala siya. Okay. Tingnan natin. Okay, pag Telemundo daw ang may hawak, matik daw, may ganito daw na mangyayari. O nga, no? Kasi Telemundo, no? Pero ano pa bang mga questions nyo dyan, bukod sa mga eksena nga nangyari, no? Na ang hirap paniwalaan talaga. It's okay, tumalak naman si Atisa, pero yun naman ang talaga mahalaga. Yung ginawa ni Atisa na performance, nagmark naman na talaga na alam mo yun, halos lahat ng mga pageant fans sa buong mundo nakasaksi kung gaano kalakas ang ating pambato. Siyempre si Cote d'Ivoire, ganun din naman actually na kakalungkot nga yung nangyari sa kanilang dalawa kasi dati sila talaga yung top 2 eh. Pero it is what it is. Balik flood control tayo. Correct. Yes, very proud pa rin naman tayo kasi nga, nakita nyo naman ang performance ni Atisa Manalo. Siguro hindi lang talaga din siya yung nakatadhana nga, di ba? Sabi nga natin. Siguro hindi talaga siya yung perfect Pinay ba? Or ano ba? O hindi talaga siya yung panglima na karapat-dapat na maging Miss Universe. Pinay na karapat-dapat maging Miss Universe. Miss International na tayo. Hinga muna, hinga. Hinga lang. Sinagawa ng EG Baltaguba. Nilaro tayo, no? Laro, no? Grabe. Cosmo, December 20th. Let's see kung ano naman ang mangyayari. Pero kayo ba, ewan ko, bigla akong tinamad ngayon. Bigla akong tinamad sa Miss Universe, so baka hanggang ngayon lang to. Baka mamaya okay na rin tayo. Ano na nangyari sa backstage? May balita ba kayo? Baka may mga nangyari ngayon sa backstage offline. May dayaan daw. Nilaban niya daw tayo. Feel ko pampalubag loob. Sinayang nila. Actually, sinayang nila eh. Ito na sana yung time nilang makaangat. Kasi diba, sabi ko nga kanina, pabagsak yung Miss Universe. Ito na yung time nilang makaangat through fans. Kasi alam niyo naman kung gaano ka-marketable ang Atisa, wala, sinayang nila. So, dun sa mga marketable na hinahanap natin is Vina versus Atisa lang naman yan. Or even kahit si Vina, or kung pinanalan nila, pero wala talaga, ano. Ay. Big loss sa MU. Miss You Reverse. Miss You Reverse. No. Magic sarap. Ano kayang putahe ang niluto ngayon? Relapse muna, malala. Ito na naman mga contents kay Atisa Manalo. Yung mga pictures or mga videos niya, i-edit na naman tapos ang background music, multo. Kasi hindi talaga siya tinantanan. No? Yung buong pageant journey ni Atisa, 3 international pageants, hindi talaga siya tinantanan o na may mga gantong, alam mo yun, na very obvious naman yung winner pero hindi talaga. Hindi talaga, ano. Hindi talaga. Adobong manok ang luto. Balik kay Kat, yes, watch ulit tayo ng 2018. Reverse daw, sabi ni Mosh. Mukha namang reversed. Oo, reverse talaga actually. Reverse talaga malala. Obvious naman. Happy Chinese New Year. Yes, Chinese New Year. Bigat. Ang bigat, no? Bigat sa pakiramdam. Grabe. Hindi masaya. Galit ang mga nasa parlor. Walang magpapagupit. Kasi nakita mo yung performance eh. Ang alat daw ng luto ni Raul. Grabe si Raul, no? Talagang siya yung nasundod, no? Ipasok niyo yung alaga ko. Ipasok niyo. Hindi mo nga malaman kung saan hinugot yung ano eh. Kung bakit si Mexico. Pero mamaya, syempre, makakarinig tayo ng mga balita na mga magde-defend kay Mexico na kaya siya ninalo kasi ganoon. Kasi ganoon. Ayan, baka makakita tayo mamaya. Ayan, malipungatan tayo na, yung nga. Kaya pala siya hinanalo. Grabe, pwede pala mangyari yung talagang ganoon. Talagang inelbow lahat, no? Pinanalo yung manok. Grabe.
damage control kay Mexico. Yun nga lang, kawawa si Jinky, mababash siya. Dito sa side natin, syempre, pabor yon sa Latin side, sa Mexico, especially sa mga Latin communities, Latin pageant fans, siguro pabor sa kanila yon na inelbow niya, especially itong mga Asiana, inelbow. Kasi nga, di ba dun sa Latin community, hindi nga nila pinapasok si Philippines, di ba? O dun, pabor sa kanila yon. Tips para daw manalo mag-walk out. Unahan muna ng drama, no? Hindi, pero syempre nga, organization, kapit niya yung organization. Nung una pa nga lang, pumapasok na si Mexico. Sabi natin, di ba? Pumapasok na si Mexico. Parang, ano na talaga, sila yung bagong USA. Sila yung bagong USA na kahit anong mangyari, papasok at papasok kasi yung owner nga, tiga doon, ganyan. Pumasok talaga ng pumasok si Mama mo Jinky, no? But again, hindi naman siguro kasalanan ni Jinky, kasalanan na nagpasok sa kanya. Kung sino man yung nasa likod niya. Siya ay nandyan lang naman. Lumaban naman si Jinky. Lumaban din naman siya. Hindi nga lang kaakyat-akyat yung paglaban niya. Grabe talaga. Grabe talaga. Grabe talaga. Ganito yung, di man nanalo si Andrea Mesa noon. Ganito din yung ano natin. Ba't si Andrea Mesa? Ganyan. Tapos ngayon, another Mexican queen na naman. Ganun ulit. Bakit ganun si ganyan? Ganun. Grabe yung nangyari. Si Raul talaga. Si Raul talaga. Si Raul talaga. Grabe talaga yung Senegal. Grabe talaga yung sa Raul. Mukhang hindi pa papagkatiwalaan. Ang hirap tanggapin. Hindi talaga. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Bakit ganon? Yung nanalo si Shanice, tas hindi umusad si Michelle D. Okay lang sa akin or okay lang sa karamihan, di ba? Parang okay, tanggap natin. Okay kaya si Shanice kasi performer naman si Shanice eh. Wala naman tayong duda, performer si Shanice, nag-perform ng nanindak. Si Shanice Palacio, ganun din si Denmark eh. Wala tayong mag-aawayan. Nanindak si Denmark eh. Una pa lang, talaga nandyan si Denmark eh. Wala talaga sila eh. Pero pagdating kay Jinky, wala ka talagang masabing ganun. Nandyan si Jinky nung una eh. Ganyan si Jinky, ganyan. Wala ka talagang masabi kaya hindi mo siya may pagtatanggol. Wala kang masasabi kay Jinky. Oo siya. Papahangin muna ako at magpahangin din kayo. Baka pagising natin, pag natulog kayo, pagising nyo, o lumabas kayo, okay na tayo. Okay. Sino si Jinky? Si Miss Jinky Pacquiao. O, siya. Bye-bye. Happy Friday na pala. Mag-weekend na. Bye-bye. Bye-bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.